Impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Media Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan, Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung mo ka ako yung si Percy ka, kung magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang umaga mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. O si Peter Talastan. Welcome po sa Hataw at Balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong mabuhay po kayo. Ano ba yung greetings o paalam? Bago po mga kaibigan, no, ay nais naming sabihin na meron tayong mga landline, no? O landline, isa lang yung landline natin kasi maraming tumatawag, nagtatanong. Ang telepono po namin dito 4120288. Yung pong text line naman natin 0977-342-1644. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, muli po kami mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Natatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong inihanda at pag-uusapan para sa umagang ito. Ano man ang inyong pinagkakabalahan, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 tayo sa pagtatanghal ng palatuntunang Hataw sa Balita at Komentaryo. Lintik po ang balita, si Grace po. Bakit daw? Hindi nagtatanong eh. Ito nalunod na po sa kwan eh. Talagang kiliting-kiliti na si Grace po, no? Wala na po makakaawat na mukhang tatakbong presidente. Ang sabi niya, ba't hindi raw
alukin nila o kausapin nila kumbinsi si Maroas na tumakbo na lang na vice president niya. Niya yun, di ba? Mga kaibigan, di ibig sabihin talagang ang tinutumbok pala ni Grace po. Malacanang. Palasyo. Kala ko ba sa Amerika ito? Bakit? Hindi ba sa Australia ito nanirahan? Kasi parang kangaroo Ang taas lumundag pero ang sabi ni Joey Salceda, yung governor ng Bicol, governor sa Bicol, ito panahon ni Glory, technocrat naman to no? Si Joey Salceda. Kasi economist yan. Matalino yan. Matalino yan, taga Bicol yan. Ngayon, sabi po niya, kapag ka daw sabay-sabay na tumakbo, si Grace po, si Binay, at saka si Maroas, panalo na po si Duterte. Yan ang sabi ni Ang sabi po, alam niyo ba, sabi ni Joey Salceda, nabasa ko ito kagabi sa internet. Ang sabi niya, baka hindi niyo alam, sa Mindanao, dapat pumunta kayo ron kung gusto niyo malaman. Sa Mindanao, pumunta kayo. Ang tao, sabik na sabik kay Duterte. Dahil iniisip na mga taga Mindanao, ngayon lang sila magkakaroon. Ngayon lang magkakaroon ng Pilipinas ng Pangulo kung sakasakali na manggagaling sa Mindanao. Tama rin. Yan, ha? Yun po ang dahilan At sa Visayas, si Duterte rin po kasi si Duterte dumayo lang dyan sa Mindanao Yung mga Duterte. Ang talagang mga Duterte, taga Cebu, taga Visayas yan. Sa Davao naman, ang salita dyan Cebuano rin di ba? Pareho rin ang salita dyan, Cebuano. Mga kaibigan. Kaya ang sabi, gano'n na itong Luzon. Pag nakuha po ni Duterte ang Visayas at Mindanao, dito po sa mga kandidato sa Luzon, ang pinakahahangad nila, pinakamimithi nilang boto, yung manggagaling dun sa Mindanao at saka sa Visayas. Especially Mindanao. Saan ba ipinandaya si Gloria? Hindi ba sa Mindanao? Ibig sabihin po, mga kaibigan, mahirap kunin yung boto ron. At pwede kang lokohin doon sa Mindanao. Yung mga taga Mindanao, ang gusto si Duterte. Mapa-Muslim, mapa-Kristiyano, mapakulto, mapa-El Shaddai, at iba't iba pang relihiyon. Ang gusto po nila si Duterte. Kaya nahihilo po itong mga kandidato dito na laging laman ng periodiko. Hanggang sa periodiko lang malakas yan sa tao mahina yan di ba? Tama. Si Duterte malakas sa tao, mahina sa periodiko. Ito namang sila Maroas, malakas sa periodiko, si Grace po, at saka si Binay, yung tatlong yan, malalakas yan sa periodiko. Pero mahina sa tao. Masakit yan. Malakas sa survey, mahina sa tao. Ganyan sila Di ba nung una, gusto pa nilang ipuwera si Duterte sa survey. Hindi sinasama pangalan. Gayong si Duterte po, kahit saan ka magpunta, pinag-uusapan. Ultimo sa Bukawi. Ultimo sa Kapa-Kapa. Pinag-uusapan po si Duterte. Kahit walang ilaw, si Duterte pinag-uusapan. Nagkakapaan yung mga tao At nag-uusap sila, si Duterte anya. Yan ang kailangan natin. Kasi ubod ng dami ang kriminal. Ba't ba dumami kriminal? Tanungin ko kayong tatlo. Kanya-kanya kayo ng sagot. Bakit dumami ang kriminal? Ikaw, Peter. Kaya dumami kriminal. Dumami politiko. Dumami pulis. Di ba, kala ko ba magaling si Maroas? Kandidatong presidente yan Wala. Yung galing Naipakita ba ni Maroas yung kanyang galing hindi niya naipakita. sa DILG? Yung galing. Ba't presidentiable?
Yung giling, napakita niya eh. Ha? Yung giling. Anong Yung giling? galing, hindi. Yung giling lang. Oo. Ikaw naman, Rose. Ay, syempre. Ba't dumami ang kriminal? Dahil sa kahirapan yun. Yun. Ikaw naman, Atong. Kaya dumami ang kriminal dahil maraming krimen na nagaganap sa bansa natin. Kaya maraming Wala na akong masasabi doon kung gano'n. Hindi mo ako tiniran. Kasalanan pala ng krimen yun. Yung pagdami ng kriminal. Oo. Ang ganda. Parang- Yan ang kagandahan dito sa atin. Kumbaga sa, bakit maraming may sakit? May naib eh, no? Maraming Naib doktor to eh. At maraming kriminal? Maraming pulis eh. Kukunti kriminal, kukunti pulis. Tama. Hindi, ako naman, ang paniwala ko, Oo. kaya dumami ang kriminal, nagkaroon ng pabrika eh. Pabrika lang. Pabrika. Pabrika ng kriminal. Pabrika lang. Ha? Oo. Dati wala namang pabrika yan eh. Wala nga. Eh ba't ngayon may pabrika? Oo. Ang pabrika niya nandun sa Malacanang, sa Senado, sa Kongreso, Yan Sa ang- Coconut Palace. yan ang sa malaking, City Hall ng Maynila. Naku po. yan ang malaking kalamangan ni Duterte. Oo. Sapagkat sino mong mamamayan, ang gusto niya tahimik. Walang masyadong krimen o walang krimen. Ibig sabihin marami pa matino. Wala nang kwentuhan. Oh, kasi walang taong nasa matinong pag-iisip ang gugustuhin itong sitwasyon natin ngayon na pilit binabaluktot ng PNP sa kanilang sinasabi na bumabaraw ang Bumaba daw. krimen. Oo. Baliktad eh. Eh, yun lang kalye droga eh. Ano ba ibig sabihin nun, di ba? Pag manloloko kayo, yun ang sasabihin ko lang, pakiusap lang mo namin sa PNP. Oo. Pag manloloko ho kayo, yung mga tauhan nyo, Mr. General Marquez, Oo. sabihin nyo, wag na kaming gagawin luko-luko. Ha? Oo. Yung sinasabing, Gusto nyo, manloloko kayo, gusto nyo pa, luko-luko pa kami. mas maraming pulis anyang matino Oo. Bakit? kesa sa hindi. Ang dapat walang luko-luko di ba? Pinagmamalaki pa yun, ha? Konti, marami rin yun. Ginagawan pa ng comparison. Dapat wala. Ibig sabihin, pasalamat tayo, konti pa lang yung kriminal na pulis. Dapat nga wala eh. Oo. Bakit kailangan meron? Oo. Ibig sabihin, bigyan natin sila ng award. Award? Oo. Award. Ng plaque. Ng plaque of appreciation. 160,000 ng pulis, Oo. 5,000 lang ang luko-luko. Ang dami nun. Ang dami nun. Ang dami nun. Kailangan wala. Oo. Diba? Ganun din sa mga nasa ibang sangay ng gobyerno, hindi lang sa pulis. Marami rin na walang yang mayor. Konsehal. At dyan hindi na pwedeng maalis sa pang number 1 position si Erap. Oo. Pagdating sa walang hiyang mayor. Top notcher yan, top notcher. Di ba? Honoris At causa yan. hindi lang sa pagka-mayor sa pagka-presidente. Lahat na, paging vice president pa. Kung pati ito'y senador. parang Pamas Award dito na makukuha mo lahat yung award ng Grand isang tao, abay si Erap yun. Hall Grand of Slam. Fame. Tama. Sa presidente, siya rin ang pinakawalang hiya. Kasi convicted na siya eh. Oo. Pagkatapos sa overall ng mga government employees and officials, si Era pa rin yun. Top notcher doon. Ethical standard. Oh. Oh. Violator number 1. Ilan ba babae ni Erap? Diba? Immorality. Hindi, immorality na yun. Sa gobyerno lang. Sa gobyerno pa lang nga eh. Yung sinasabi natin eh. Ngayon sa private naman, yun na yun. Di ba? Bagamat yun labag pa rin sa... kaya nga top notcher na siya overall. Sa Siya lahat yung ng aspeto. Kumbaga may sa eskwela, doctorate degree. kumbaga sa eskwela, lahat ng subject. Oo. Lahat ng kurso nakakuha, no? Oo. Alam mo naman yung doctorate, 2 klase yan eh. Yung talagang nag-examine ka, di ba? Pumasa ka sa... Talagang pinasukan mo. Nag-aral ka talaga, nagsunog ka ng kilay. At yung isa naman, yung binibigay lang sa'yo bilang honorary. Honorary lang, di ba? Kaya nga kung tawagin honoris causa.
Lahat yun, nakuha ni Erap yun eh. Nakuha niya. Tinapos niya yun. Pagdating sa kawalanghiyaan, Naku po. pag nanakaw, ha? Kaya magkakaroon tayo dito ng segment eh. Ano? Sa mga darating na araw eh, matutuwa kayo naman. Di ba? Para matuwa naman kayo tungkol dyan. Ngayon, ito po. Tignan ninyo kawalanghiyaan sa Maynila at mga pagpapanggap. Yung mga pagkukunwari, ha? Yung mga pagbabalat kayo, puro pagbabalat kayo eh. Asa na yung si Sheldra na malaki butas ng puwet? Laki butas. Si Damaso. Damas. Convicted din yun, ha? Oh. Convicted heckler. Yan yung naglabas ng karatula ron, nakala mo kinukundi na yung mga pare. Naku po. Yung pala. Yung pala, mas walang hiya siya ron. Oo. Wala palang panama sa kanya yung ginagawa ng mga pare. Di ba? Ito mga kaibigan, nagpapanggap na heritage advocate. Cultural activist. Yan, cultural activist. Ayan po, aktivista raw siya ng kultura. Ayan. At siya ang ginamit ng konseho. Yung pala magkasabwat sila ni Isko. Kasi ito hindi naman Ginoo ito. Hindi rin, mistiso yan eh. Mistiso yan si Sheldran. Mistisong babae, mistisong lalaki. Dual citizen. Oo. Si Padre Damaso. Ngayon, yan puntaran, yan si Sheldran na yan, yan pala kasabwat ni Isko Moreno tsaka nung konseho para extortionin, makikilan yung DMCI na nagtayo ng Torre de Manila. Naku. Di ba yan ang tutol ng tutol? Tama. Bakit ngayon nawala siya sa litrato? At bakit doon lang siya interesado? Nagpapanggap siyang cultural activist. Bakit doon lang sa Torre de Manila? May pinipili, ano? Eto di ba ilang araw na ho natin, malimit natin binabanggit itong tungkol sa Army and Navy Club. Hindi ba? Ngayon po, eto lumabas na ang katotohanan. Hinahanap natin yung mga nagpapanggap na sila nagtataguyod ng advokasya para proteksyonan ang ating pong mga pamana, yung mga pamana na itinuturing cultural heritage. Pamana ng kultura. Ayan po, meron tayong mga agency sa gobyerno katulad ng National Commission on Culture and Arts. Yan po, isa yan sa mga ahensya ng gobyerno na merong kinalaman sa preservation ng ating mga heritage, cultural heritage. Meron pa tayong National Historical Commission. Meron pa tayo yan. NHCP. Meron pa tayo nung heritage mismo, commission, di ba? Meron pang iba eh. Ay, sa madalit sabi po, nagtataka tayo, daldalan, paandaran sila pagdating doon sa Torre de Manila, pero doon sa iba, bulag sila. Oo. Hindi nakikita yung Nakataki po ang mata. Nagtataka na tayo, yung Banawe, alam ba ninyo yung Banawe Rice Terraces? Ang layo nun, sa Ifugao yun. Mountain Province. Akalain ninyo, napabalita na meron na pong itatayo daw doon na parang parking building. Building doon sa may Banawe Rice Terraces na tinutulan ng mga, siyempre, ng mga mamamayan doon, mga Ifugao. Tama. Tinututulan nila sapagkat matatakban yung tanawin ng rice terraces natin, yung Banawe Rice Terraces. Alam nyo naman ninyo, 7 wonders of the world dyan. Yung Banawe Rice Terraces. Na dapat, ang totoo dapat, ang dami nilang dapat gawin dyan para ma-preserve yan. Dahil yan, ang balita natin, inuuod. Kung ano-ano na mga lumalabas dyan, nasisira na yung rice terraces dahil walang nag-aalaga Ang alam lang, taniman, di ba? Pero hindi po inaalagaan para ma-preserve
yung kagandahan po niyan. At ngayon nga, mayroong nagbabalak daw na magtayo dyan ng building. Mabuti na naman nagreklamo yung mga tao. At dahil doon sa reklamo na yun, nagpalabas daw ang National Culture o National Commission on Culture and the Arts. Yan yung NCCA. Nagpalabas ng cease and desist order para ipatigil kung anumang construction yung binabalak na itayong yun doon sa Banawe. Ang layo nun. Bakit ito? Ang opisina niya nandito lang sa Intramuros Ha? Isang dura mo lang, nandun ka na sa may grandstand ng Luneta. At makikita mo na kung ano ang paglapastangan na ginawa ni ERAP doon sa Army and Navy Club na tinampalasan po nila. Kailan pa ho na itayo yun? Yun ay bahagi ng ating heritage. Tama. Cultural heritage na dapat i-preserve. 1900 pa ho tinayo yun 1904 yata. 1902. 1902. Tagal na. Nang itayo, at ako, nagpupunta dyan Ang gaganda po ng ng construction, ng pagkagawa niyang building na yan, mababa lang yan. Pero yan, yung mga kahoy na ginamit dyan, antigo Mga nara talaga Solid nara. At yung kung kinalas mo yun, pwede mong kunin ulit yun At pwede mo pang ipapreserve yun Dahil sa ganda ng mga ginamit na materialis dyan. Sa madalit sabi po, yan ay may bahagi sa ating kasaysayan. Bakit walang kumikibo? Hindi ba kayo nagtataka? Walang nagsasalita na wala si Seldra na malaki butas ng puwet. Nawala yung mga aktivista na nagsasabing nagmamahal sa akwan sa ating heritage. Ngayon, kung hindi pa ho nagsalita, itong presidente yata o yung in charge doon sa Museo Pambata. Yung katabi. Museo Pambata kasi yan, katabi yan ng Army and Navy Club. Yung mga yan nasa gilid ng US Embassy yan di ba? Oo, tama. Yan yung TM Calaw extension yan kung di ako nagkakamali. Malapit na sa grandstand yan. Luneta yan Papuntang grandstand. At ito, sakop na sakop ito ng Luneta. Sakop na sakop din ito ng opisina ng NCCA. Hindi na kailangan kumuha ka pa ng sertifikasyon para malaman mo sakop nila ito Hindi katulad ng Torre de Manila, humingi sa kanila ng clearance na sinabi nila nung una na yan ay labas na sa kanilang jurisdiction. Ito, hindi mo na kailangang verifikahin pa o kaya kumuha ka, mag-apply ka pa ng clearance para malaman mo na yan ay sakop ng jurisdiction ng National Commission on Culture and the Arts, ng heritage at kung ano-ano pa. Bakit dito ay walang kumikibo? Mamaya po, mga kaibigan, malalaman ninyo kung bakit. Sa pagbabalik natin, pagkatapos lamang nating maisahimpapawid ang ating pong mga mahalagang mensahe at pagbabalita mula po sa ating himpilan. Huwag po kayong alis, babalik po ang hataw sa balita at komentaryo pagkatapos lamang ng ilang saglit. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahayag, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Media Broadcasting.
Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan, Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Magpapatuloy po tayo. Pinag-uusapan po natin itong tungkol sa Army and Navy Club na talagang tahasan na nilapastangan po ni ERAP at ng kanyang administrasyon sa kagustuhan pong ibenta lahat ng pwede niyang pagkakwartaan. Alam mo pala naging kontrata nito sa kanila? Hindi JBA ito eh. Ito'y nakaw ito eh. Ang ginawa, pinagsalin-salin. Naku. Halimbawa, may kausap siyang nangontrata nito. Bumili nito. Ito palang kinausap niya, walang pambili. Ang ginawa nito, kumausap ng gustong bumili. Pagkatapos, ito rin tarantadong yon, wala rin palang pambili. At kumausap pa ng meron pang pambili. Ganun po nangyari. Sa madalit sabi, wala silang puhunan pare-pareho, pero kumita silang lahat dito. Pati yung walang puhunan, kumita lahat dyan at kikita lahat dyan. Eto na ho. Ako alam ko kung sino nandyan eh. Yung in-check na si Simon Paz. Matatandaan ninyo kasi yan din po yung kumita sa panahon ni Atienza eh. Kasosyo ni Kimong na nagtayo sila dyan ng mga restaurant sa gilid ng Army and Navy Club. At least nung panahon na yon, medyo nasira na rin yun sapagkat yung lote ron kung ano-ano tinayo nila sa tabi ng swimming pool ng Army and Navy Club. May sports kwan yan eh. Yung amenities. Yung Army and Navy Club. May ano pa nga dyan, tennis court eh. At may swimming pool dyan na malaki. Ngayon, tinayuan nila yun ng mga kung ano-ano, restaurant ni Atienza, kasosyo si Atienza. Natatawa nga ako kay Atienza eh. Ngayon ang pinapahiwatig niya sa interview sa kanya, napanood ko yung interview sa kanya ni Mig Sila, kasama natin dito. May programa pala si Mig sa GNN, yung television cable, na-interview niya rin si Atienza. Si Atienza, pag pinakinggan mo, sising-sisi. Sising alipin ang tawag doon. Para din mga taga Maynila na nagsisi. Kung bakit sila pumayag, si ERAP ang manloko sa kanila. Naloko sila ni ERAP. Ibinoto nila, nagsisi. Kasi raw, alam mo ba kung anong pagsisisi ang hindi pa naimbento atong ma? Hindi ko alam mo. Ano yan? Yung pagsisisi sa una. Hindi pa naiimbento yun eh. Sa huli lagi ang pagsisisi. Laging sa huli yan. Kaya, itong mga manloloko, tuloy-tuloy yung panloloko eh. Tuloy-tuloy yung panloloko dahil alam nila, hindi pa naimbento yung pagsisisi sa una. Laging sa huli. Kaya magsisi man yung niloko nila, huli na. Naloko na nila. Hindi ba? Ganun yun. Eto ngayon. Etong NCCA, naglalanggas po ngayon na parang si Poncio Pilatong naguhugas ng kamay. Na sila daw po, walang pakialam. Hindi nila pwedeng pakialaman. Yang ginawa dyan sa Army and Navy Club. Samantalang yung sa Banawe, nakapag-issue sila ng cease and desist order. Yung sa Torre de Manila, ganun din. Nung magkabukuhan binago nila yung certification. Nagpalabas sila ng panibagong certification na pinatitigil naman nila yung construction ng Torre de Manila. Dahil makakasuhan sila eh. Tama. Bakit? Ito bang hindi nila pag-i-issue ng cease and desist order sa Army and Navy Club? Ito ba hindi sila pwedeng kasuhan? Pwede. Anti-graft yan. Yun nga dahilan kaya hindi kayo tumututol, sigurado nalagyan kayo. Kaya tumahimik kayo. Ito po, sabi nila, ito'y pinaupahan sa Ocean Bill kumpanya. Sino may-ari niyan? Ba't hindi nyo sabihin, sino may-ari niyang Ocean Bill?
At ito namang tarantadong may-ari nitong hayop na Ocean Bill na ito, Hotel and Spa. Ispakul ito eh. Pakul. Which in turn, sublease. Yun, sublease. Sinablis. Oo, meron. Pinaupa rin sa iba. Sa Vanderwood Management Corporation. Hinohokus-pokus eh. Nililayer, no? Tapos yung Vanderwood, pinaupahan naman yung isang parte sa Pagcor. Doon magdagaling ang pera. Mga kaibigan, no? Yan po. Itong mga private corporation na ito, dapat paimbestigahan ito eh. Oo. Sino yan? Sino ang mga nasa likod na ito? Yan. Totoo bang mga korporasyon ito? Kamukha nung Quinta Market? Yan. Na pumasok na joint venture agreement sa City of Manila. Sino mga may-ari niyan? Bakit yun? Nalaman kasi nabusisi. Yung sa Quinta Market, yung Market Life. Yun, dami ni Erap yun. Eto kaya, kanino ito? Yan ang Basta mo na lamang kakamkami ng lupa na pag-aari ng lungsod na wala ka man lang pananagutan o kaya inoobserbahan na patakaran o tuntun. Wala ka isinaalang-alang. Ha? Oo. At hindi pa yan. Kasabwat din sa kahayupang ito ang Department of Environment and Natural Resources. Pahe. Yan si Pahing Mapanghe. Alam niyo kung bakit? Meron pong matatandang puno na nakatanim dyan. Mahigit po 4 na po yung puno na yan. Na matatandang balete. Ha? Balete. Ang tatanda na niyan kasi nung itayo ang Army and Navy Club, 1902 eh. Di kasing edad nila yan. Oo, tama. Taon. Palagay mo na lang na kasing edad o palagay na lang natin na hindi pa yung puno nung Siguro nung itayo yung Army and Navy Club. yung tinayo yun, tinanim na yan. Oh. Mga kaibigan bago ka makapagputol ng puno, isang puno lang, kailangan mo pa ng clearance mula sa Department of Environment and Natural Resources. Bakit po ito wala ring kibo ang DNR at pinayagan na putulin? Nangatwiran pa eh. Pinayagan namin na niya mga 30 siyam. Bakit? 41 yun. Ilan na lang matitira doon? Tapos, ang contractor pala dyan na magdidisenyo ng building, ng project, itong walang hiyang architect, walang hiya palang arkitekto ito, hinangaan natin ito nung araw nung nagsalita tungkol sa Yolanda. Sa Yolanda. Kala mo kung sino, di ba? Na napakagaling. Yung pala, walang hiya rin ito. Ang alam lang daw puputulin doon, hindi raw lahat. Magtitira daw. Pinutol nyo eh. Wala na kayo tinira. Nagpapalusot ka pa. Oo. Sino yung mga kausap na yan dyan? At saka bakit ka mangungontrata sa ganyan? Kaya hindi ako naniniwala sa naging papel ni Lacson sa Yolanda. Ito kasama niya eh. Hindi ba yan ang kasama na hinire ni Lacson, kasabwat niya doon sa Yolanda kung ano-anong katarantaduhan. Tapos ngayon nahanap niya yung pondo. Ito raw magaling, mga gano'n. Walang yahuya, huwag kayo maniniwala dyan sa arkitekto na yan. Walang pinipili yan eh. Dito talagang nawala na ang patriotism ng mga Pilipino. Bagay sa media, marami niyan. Yun lamang nagsusulong, Grace po pag-usapan, Roas lang ang pag-usapan, Binay lang ang pag-usapan. Walang mga patriotismo yan, mga kaibigan. Ang iniisip lang yan kung sino yung popular na madali nilang pwedeng pagkakwartahan. Madaling makalusot, magkakapera na sila, baka makinabang pa sila pag nanalo. Kasi yun, wala silang effort. Wala silang malasakit sa bansa natin at sa taong bayan kung ano magiging kahihinatnan. Kung masama ang mamumunong leader dito, hindi importante sa kanila yon. Ang importante sa kanila, kumita tayo. Eleksyon ngayon, ito ang panahon ng media kung gusto mong kumita
ito pinakamadaling legal na pagkita ng isang nasa media, itong eleksyon. Magdala ka lang ng kandidato. Pero kung ang dala mong kandidato, hindi naman makakabuti para sa bansa natin, pinapahamak mo, wala kang patriotismo. Wala. Ang mahalaga lang sa'yo, kumita ka. Hindi baling mapinsala mo ang pamumuhay ng lahat ng Pilipino. Alam naman ninyo na sisinghap-singhap na lang itong Pilipinas. Naku po. Kung yung mga mahihirap ngayon namamatay na sa gutom dadami yan. Talagang lalawak na. Hindi mo na mapipigil. Yan na yung pabrika ng kriminalidad Yan maling pamumuno sa bansa natin. Yan ang pabrika. Ginawa rin pabrika ni Noynoy yan Yan gobyerno ng kriminal. Kasi mga nakinabang lang sa kanya, puro malalaki. Sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas, umiikot lang ang pwesto sa ilang tao. Naku po. Sila na lang Pati proyekto. Sipi mo, nawala si Maroas, nag-resign sa DILG dahil obligado yun. Dahil tatakbo. Kalay mo, ibibigay yata kay Ochoa yung pwesto. Nababaka. Ba't kayo na lang ba tao? Ano ba kayo siraba ulo nyo sa Malacanang? O matagal na? Matagal na. O dati na? Nagtatanong lang kami. Ha? Nagtatanong lang kami. Baka nagmumukha tayong tanga. Ngayon nyo lang nalaman. Hindi, siyempre, lahat binibigay natin ng pagkakataon. Masama naman yung maging yung anong tawag doon, judgmental masyado. Pagka yung hindi ka nagbigay ng pagkakataon. Ano nga namang alam niya ni Ochoa sa ano? Saan? Sa peace and order, saka sa local government. Iyan po, si Juan. Hindi, may alam yan Nag-administrator siya ng Quezon City. Hindi, bukod doon. Natalo yan kumandidatong mayor. Kaya may alam siya sa LGU. Sa Bulacan, kaya may alam siya sa local government. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Zamora, to the board. Ay, sorry. Aray, kamay ko. Sorry, excuse me. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Ang PAGCOR po mga kaibigan, ito 24 na magagaling na amateur at professional Pinoy photographers ang nagwagi kamakailan sa 3rd PAGCOR National Photography Competition na may temang Tatak Pinoy. Ang kanilang mga larawan ay napili mula sa mahigit 7,000 photo entries na naisumitis ng libu-libong photography enthusiast. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Zamora, to the board. Ay, sorry. Aray, kamay ko. Sorry, excuse me. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Ang PAGCOR po mga kaibigan, ito 24 na magagaling na amateur at professional Pinoy photographers ang nagwagi kamakailan sa 3rd PAGCOR National Photography Competition na may temang Tatak Pinoy. Ang kanilang mga larawan ay napili mula sa mahigit 7,000 photo entries na naisumitis ng libu-libong photography enthusiast mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ayon kay Maricar Bautista, Assistant Vice President for Corporate Communications ng PAGCOR, ang mga nanalo sa kompetisyon ay nagmula sa magkakaibang kalagayan sa buhay, kasama na dito ang isang may bahay, call center agent, OFW na nakabase sa Qatar, mga college students, kawani ng gobyerno at isang batikang litratista.
Ang bawat isa sa 12 grand winners ng conventional category ay nag-uwi ng premyong 75,000 pesos at trophy. Samantala ay tumanggap naman ng tig 30,000 o 30,000 pesos at trophy ang 12 grand winner sa mobile category. Sinabi ni Bautista na marami sa mga entries na natanggap ng PAGCOR ay nagmula pa sa malayong probinsya gaya ng Batanes, Zamboanga, South Cotabato, Cagayan de Oro, Davao, Misamis Oriental at Camiguin. Kanyang idinagdag na ang libu-libong photography enthusiast na sumali sa kompetisyon ay isang patunay na ang third photography competition ng PAGCOR ay isang malaking tagumpay. Magpapatuloy tayo ito pong nagtuturoan na. Itong National Commission on Culture and the Arts at saka yung ANHCP, yung National Historical Commission of the Philippines. Yan. Nagtuturoan sila. Tumatawag kami, sinusubukan ho namin kontakin Ito mga ito, nakasilip na sila ng paraan paano sila magkakamal ng pera Kaya tahimik sila, paano sila makikipagsabuatan, magkakamal ng pera through sabuatan, pakikipagsabuatan, kukonsintihin ang katarantaduhan ng paglapastangan sa ating mga cultural heritage para sila magkapera. Ano ginagawa ng ombudsman? Moto proprio, sabi nyo. Ombudswoman Conchita Carpio Morales. Kay Corona lang pala may moto proprio si Conchita. No? Namimili yung moto proprio mo Ba't namimili yan? Ito mayroong birthday Birthday. Mga kaibigan, may mga babatiin tayo. Binabati po natin si Arlene Centeno, birthday niya ngayon. Si Pong Yamson o Yamson Galvez. August 11 po ito ng Glenrock Riders, Los Angeles. Ngayon na ito sa atin. Maya-maya pa ito sa Amerika. So, happy birthday po kay Arlene Centeno at kay Pong Yamson. 66 birthday na pala ni Pong Yamson Galvez. Matanda lang siya ng 1 taong kay Arlene Centeno. Happy birthday po. Happy birthday. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Yung pong NHCP, National Historical Commission of the Philippines and Diligencia, at ang NCCA, National Commission on Culture and the Arts, and tong agency of the government. Yan po mga yan, nagsabuatan yan dito sa Army and Navy Club. Kasabuat nila ang Department of Natural Rapists. Department, National Rapist Department of the Philippines. Yan po DENR na yan. Na mahilig gumahasa ng ating mga kalikasan. Yan ang yan ang bugaw Kumbaga sa mga prostitution house, yan po yung mamasang Yan DNR di ba? Yan ang papel niya, maging mamasang. Sige, gasahin mo na tong beach resort sa Boracay. Yan. Gasahin mo na mga kabundukan. Mag-illegal laging ka dyan. Kaya ang daming baha. Magtatayo ba kayo ng building? Pwes, pagpuputulin ng mga puno riyan. Yan po. Kaya itong mga taong ito ay ito ang sa inyo.
Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Ayan, puro kayuhin. Itong isa pang balita, no? Kinokontak din natin ng Ninoy Aquino Galman International Airport. Kasi po, may racket dyan na bago na modus operandi po ng mga airport police. Yung mga foolish man, mga airport policeman o policemen. Ito ho, nagreklamo ang isang OFW. Ang modus pala dyan, mag-iingat po kayo. Sabihin na ninyo sa mga kamag-anak ninyo na umuwi dito sa bansa, meron ngayon yung katarantaduhang malaking ginagawa dyan ng mga naiya foolish men. Katulad po ng nangyari sa isang OFW na pagdating mo dyan, halimbawa may connecting flight ka. O kaya, ang bagsak mo naiya pero uwi ka ng probinsya. Malayo na kailangan mo pa sumakay ng eroplano. Ang gagawin sa'yo, siyempre lilipat ka ng terminal, di ba? Connecting flight ka. Diba, naiyawang ka bumaba. Ang mga domestic flight sa naiya 3 yata, no? Naiya 3. So, doon ka pupunta ngayon. Ngayon, pagbaba mo dyan, siguro tinanggal nila yung mga shuttle dyan Oo, tinanggal nga. Yung mga naghahatid dyan, sinadya nilang tanggalin yon para dito sa racket na to. Ang modus, di maghahanap ka ng sasakyan. Wala ka ngayon masasakyan. May mga nakatayong pulis, lalapitan ka, sasabihin sa'yo, saan ba ang punta mo? Kasi uwi ako ng Tacloban Ganito nangyari doon Tacloban, may ticket ka na ba? Meron ganun ba? Ito ang taxi. Sumakay ka dyan. Magkasabwat pala sila noon, ng taxi. Ngayon, pagsakay mo ng taxi, halimbawa, ang alis nung dumating ka ng alas 5, alas 6 yung hinahabulin mong flight sa papuntang Tacloban, galing ka ng ibang bansa, no? Bumagsak ka dyan, alas 5, alas 6 naman yung flight mo ron. Ang gagawin sa'yo, iikot ka ngayon para ma-delay ka at hindi ka umabot doon sa flight mo. Pag hindi ka ngayon umabot doon, hindi tayo umabot doon sa flight ko Hindi, ganito na lang gawin mo. Bumili ka na lang ng panibagong ticket. I-refund mo na lang yan para doon sa bukas na flight. Bumili ka na ngayon ng ticket mo dahil baka mahirap bumili ng ticket. Magkano ba? Hindi, may kilala ko. May kilala akong agency, mura lang. Yung mura pala, 5,000 ang siningil sa kanya, mahigit. Magkano lang ang pamasahe ron? Di ba? Mahal na siguro 2,000 ron. One way lang yun kinabukasan, delay nga siya, dinala siya sa isang, meron pa silang pinagdadala na pwede mong tulugan Naku po. Dinala siya ron. Pagdating niya ron, meron pang biktimang nandun din na naunang naging biktima sa kanya. Nakakwentuhan niya. Nagduda ngayon siya na biktima sila. Ang ginawa niya, bumalik sa airport. Nagtanong siya sa ibang agency. Inaalok siya ng ticket, wala pang 2,000 ang babayaran. Sinubukan niya magpabook. Di nalaman niya na modus operandi po yun. Matagal na palang ginagawa yan sa airport. Tapos, nagmamaang-maangan itong management ng airport na kesyo, alam daw nila na matagal na yan at nakarating yung reklamo na yon na ipinost lang yun sa Facebook nung OFW. Nakarating na raw, ang katunayan, nagreklamo sa kanila, pinababalik daw nila. Pero hindi na raw bumalik ito. At pagkatapos, yung Facebook account ng tao, tinanggal na niya. At binura niya yung post niya at tinanggal niya later on pati yung post. Siguro tinakot nila Hindi nila pinababalik yung para imbestigahan yung pangyayari. Tinakot nila yon. Yung nagre-reklamo. Saan magre-reklamo ngayon yan pagka ganyan? Di ba?
Tsaka ba't sa kanila magre-reklamo sila may racket nun. Mm-mm. Diba? Yun ang nasa isip Para ng aksyonan tao. ng management. Oo. Mga kaibigan, puro sira na ulo nito. Ito ho ang tuwid na daan. Anak ka ng pu. May Anak sapi ka rin ng yun, Sunrado. Ano, no? May sapi din no? Anak din ng pu Mm-mm. Kanya-kanyang dyan, racket. Anak din ng pulis. Mm-mm. Narinig mo na ba yung kantang yun? Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pulis. May kawayan. Pag tinuloy mo, di ba? Pero anak kayo ng pu. Mga ani. Mga aning. Ayan po, pangarap. Ano ito? Announce muna natin ito. Bago yung mga text, announcement muna tayo. Para po, sa lahat ng mga nadikitan ng sticker ng 8-Try Media at DWBL 1242. Paalala lamang po yan kayo na puntahan dyan, may nadikit na sticker at mayroong mga serial number yan na dapat po nyong itago yung card dahil may card na kasama yun Dahil tayo po ay bumubunot every week ng swerteng serial number. Dito, serial number ang binubunot. Doon naman sa Maynila, serial killer gumagala. Kaya araw-araw dyan, may napapatay dyan na magwawagi ng mga papremyo mula sa aming impila. Kaya makinig lamang po araw-araw sa aming istasyon DWBL 1242. At baka, isa na sa mga serial number nyo ang mabunot at manalo. Nanalo po nung nakaraang 2 linggo na nakakaraan, 888970. Yung number na yan, may premyo yan na naghihintay sa inyo dito para kunin sa ating pong studio. Na-claim na pala yung last week winner, nakuha na yung premyo. Ngayon, pag nabunot kayo, pupunta lang kayo sa 8-Try Media Studio, 1152 Seneca Plaza Unit, 404 E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. Mula po alas 9 hanggang alas 5 po, pwede kayong ma-entertain at makuha ninyo ang inyong premyo. Mamaya po, ang tanong ko, sagutin mo, na napapakinggan 12:30 p.m. to 1 p.m. Si Shalala po ang anchor dyan. Mamaya samahan nyo sila dyan sa Verwen Eatery. Verwen Eatery. E. Rodriguez Avenue, Cubao, Quezon City. Dito lang yan, malapit lang E. Rodriguez. Ngayon antayin nyo po dyan sa Verwen Eatery. Nandyan po ang grupo ng 8-Try Media para sa programang Tanong Ko, Sagutin Mo. 12:30 to 1 p.m. Marami pong ipamimigay dyan mamaya ng mga giveaways at mga papremyo. Tatanungin lamang po kayo ng mga simpleng katanungan. Ganyan po kadali, para ika nga makatanggap kayo ng mga giveaways. At sa kalusugan, mamaya, kalusugan ay kayamanan na susunod po sa programa natin. Ang kasama ninyo, walang iba kung hindi ang pinakasikat na doktor ngayon, si Dr. Ray Salinel Jr. Yan po mamaya yan susundan naman siya ng programang Katapat at Karancho na programa po ni Mayor Alfredo Lim. Kasama niya si Migs Hill. Magbabasa po tayo ng mga text Ito po. From Texter 7999. Ito nga pala nakalimutan kong ibalita sa inyo na ito pong veteran musician, kilalang banda po ito Yung band leader niya si Eddie Talyada, yung grupong Oldies But Goodies. Meron pa silang Gay Tappers Gay Tappers nung una, tapos naging Oldies But Goodies. Si Eddie Talyada, gitarista yan, lead guitarist. Siya rin ang band leader ng bandang Oldies But Goodies. Maraming pinasaya sa mga 5-star hotel yan dito. Hindi lang sa Olonga po dito sa Metro Manila. Tumutugtog yan. Yung dalawang bokalista niya namatay na si Kabayo at yung si Butiki. Isa yun isang malaking Kabayo at isang Butiki. Ito ngayon band leader, pumanaw na rin pala.
si Eddie Talyada ng Oldies But Goodies. Yan po yung pangalan ng banda. Siya po yung kanyang mga labi nandun sa Olongapo. Sa Olongapo inatake po sa puso. At ang kanyang mga labi nasa Olongapo Memorial Chapel. Kaya doon po sa mga musician, no, binabalita lang namin sa inyo, lalo-lalo na dyan sa mga taga-Olongapo, na pumanaw na si Ginoong Eddie Talyada, band leader po ng grupong Oldies But Goodies. Ayan po, si Roy Balbuena, tama na pagboto sa mga popular na kandidato, puro kadalasan, walang track record, experience at competence. Tulad ni Cory, Erap at Pinoy. Kaya puro pagsasamantalang inabot natin sa mga alipores nila. Nag-aaral sila habang nakaupo, dapat may political will at ang rule of law ang mananaig, peace and order ang kailangan. Bilisan ang pagpapataw ng hustisya. Alisin kaagad ang mga tiwali, anti-political dynasty law, ipairal, ibalik ang death penalty. Yung anti-political dynasty, malapit nang matapos sa San Juan. Yung political dynasty. The end. Kaya kabadong-kabado na Naiihi na si Erap sa pantalon niya Alam mo kung bakit? Sabi niya raw, hindi baling matalo ko sa Maynila, wag lang matalo si Gia sa San Juan. Ayan, kasi po nagpa-survey yung si Zamora, yung vice mayor. Yung kampo niya nagpa-survey. Kung siya tatakbo, gagamitin niyang barometro sa pagtakbo niya kung tatakbo siyang mayor. Ang lumabas 60% siya. Siya nag-commission nung survey. Kalay mo nag-commission sila Erap ng survey. Nagpa-survey din. Nagpa-survey din ang kampo ni Erap. Alam mo, lumabas? Mahigit 70% si Zamora ang mananalong mayor sa San Juan kung ngayong gaganapin ang eleksyon. Yung sabihin, sukang-suka na sa kanila. Wala nga lang naglalakas ng loob na pwedeng tumapat sa kanila eto, malapit nang magwakas ang katarantaduhan na yan ng pamilya ni Estrada dyan sa San Juan. Abangan na lang natin. Sabi naman ni Marvin Capili na Manugi Tondo, Manila, sana kapag naging presidente ng ating bansa si Rudy Digong Duterte ay gawin niyan Department of Justice ang kanyang anak na si Inday Sara Duterte. Hindi pwede yan yun, nepotism yun. Tiyak marami ng malulutas na kaso na high profile at magkakaroon ng katarungan ng ating mamamayan na matagal nang humihingi ng patas na katarungan. Pakibati po, Mary Ann, Baby Altea at Tatay Mario. Salamat po. At Hataw Team, God bless. Yan, katropan Donald ng Santa Maria Tondo, Manila. Nakita na si to, tsaka si Mayor Lim, noong Sabado ba yun? Sabado. Si Donald. Tinawagan ko siya dahil sumama ako roon sa pagdi-deliver ni Mayor Lim ng wheelchair dahil yung dinala ng wheelchair malapit sa lugar namin sa Tondo O kaya sumama na ako roon. Tinawagan ko si Donald. Di nagkita na sila. Nagbigay pa ito ng mga tinapay sa amin Ang sarap ng tinapay At meron akong nakitang matanda babae na humingi ng tulong sa atin sa kabilang himpilan pa tayo. Nakita ko ron Pag-uwi, binigyan kami ni Mayor Lim ng tig-isa ring supot na santol. Wow! Ang lalaking santol. Yung Bangkok. Hindi ko alam kung Bangkok yun o Thailand. Bangkok santol. Marami ngayon yan hindi naabot itong ibang buwan Maraming pong salamat. Hanggang bukas pong muli. Ito si Rose Nabinan. Po naman si Peter Palestra. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at komentaryo ni Ka Jerry at ni Persil Lapid. Ito po si atong mama, buhay po. Sa pangalan po ni Ka Jerry, kami po ipansamantala magpapaalam. Babalik bukas sa ganito ring oras timpilan. Ito po si Persil Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, General Honrado! Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahal.